Ito'y panibagong ano na naman ng mga oil company na kung saan ay nag-uumpisa na naman ng kanilang paggalaw o pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bagamat 4 na piso yung itataas ngayon darating na Martes, ay madadagdag na naman yan na pasanin ng ating mga driver at mga operator at siyempre ng ating mga commuters, ng ating mga mamamayan. At itong ating batay sa naganap ng mga hearing sa Kongreso at sa Senado, na meron naman pala tayong supply na kung saan ay nandiyan lang sa gitna ng karagatan pero hindi kinukuha ng Philippine government na kung saan dapat ito yung ating ginagamit sa kasalukuyan na halos sa ilang milyon na barrel ng crudo ay hindi kinukuha, hindi ginagamit ng gobyerno, kundi ay inaantay pawari ko ng gobyerno na kunin ito ng malalaking mga big three ng Shell, Caltex at ng Petron at parang magdudulot ito ng isang panibagong mga seri na mga pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Sa ngayon ay kung ikukumpara natin doon sa dating presyo ng February ay malayo pa doon sa halagang 55 pesos sa halaga ng diesel at 57 sa presyo ng gasolina. Sa ngayon ay halos naglalaro pa ng almost nasa 87 per liter dito sa National Capital Region at alam natin na mas mataas sa labas ng National Capital Region sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya magdudulot ito ng panibagong dagok na bagaman sa panibagong dagok sa anin ng mga driver at operator na kung saan ay hindi pa nga nakakaahon doon sa mga naging malalaking mga pagtaas. Ito na naman at napipinto na naman ng mga pagtaas. At mismong sinasabi ng Department of Energy ay magkakaroon talaga ng mga seri ng mga pagtaas at hindi ito malayo doon sa pwede ba ito, linggo-linggo na naman na gano'n nagagawin ng mga oil company. Bagamat may sinasabi ang Department of Energy na dapat ay hindi tataas hindi tataas sa 10 piso yung magiging pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kahit na sabihin natin na 4 na piso, 5 piso, 6 na piso ang magiging pagtaas, pagtaas pa rin ng presyo ng petrolyo at makaka-epekto yan sa kabuhayan ng ating mga mamamayan, hindi lamang ng sektor ng transportasyon. Kaya sinasabi nga natin na batay doon sa ating dinaluhan na mga hearing sa Kongreso at sa Senado ay talagang napapanahon na talagang rebisahin o ibasura itong usapin ng old regulation law sapagkat ito yung nagiging sanhi ng kapabayaan mismo ng gobyerno para pigilan yung mga paggalaw ng presyo dito sa ating bansa. At nag-unite dito yung ilang mga congressman, mga senador na dapat talagang anuhin na itong batas na to. At sa ngayon ay patuloy pa rin natin itinutulak yung talagang pagtanggal dito sa excise tax sa langis sapagkat alam naman natin na halos 6 pesos per liter yan sa diesel at 10 pesos naman sa presyo ng gasolina. Sa ngayon yung sa VAT ay halos naglalaro pa ng halos na 13 pesos per liter. Kaya kapag tinignan natin ay merong 18 pesos na direct na binabayaran tayong buwis sa pamamagitan ng mga buwis na ito ay malaking nawawala kita ng ating mga driver kasi kung tayo ay nagkukonsume halimbawa ng 30 liters ay mahigit na 500 piso yung direktang nawawalang kita na dapat ito ay nagagamit na doon sa pangangailangan ng pamilya ng ating driver at pamilya ng iba pang mga public transport. Yes, sir. Sir, sa ngayon ay unti-unti na bumabalik yung ating mga driver dahil kahit paano nga ay may binaba sa presyo ng produktong petrolyo. Kaya yung dating mga hindi na bumibiyahe, ngayon na bumibiyahe na. Kaya nadadagdagan yung ating yung ating supply ng ating public transport. Pero nakakapangamba dahil nga meron na namang mga napipinto na mga pagtaas ng presyo ng petrolyo. At hindi malayo na kapag ito ay nagsunod-sunod muli, itong mga pagtaas na ito ay muling ninipis ng supply ng ating public transport. Dahil kung hindi naman talaga kumikita na yung ating mga driver, yung ating mga operator, ay hindi ito bibiyahe. Kaya sinasabi nga natin
na dapat ito ay masusi ng pinag-aaralan ng gobyerno, yung malaking epekto sa bawat paggalaw ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa.